Yun, ayos talaga mga idol, welcome back. Wala nang masyadong pautot, rekta agad mga idol. Ito nga pala yung calculation na ginawa natin dahil gagawa tayo ngayon ng long radius 90 degree elbow mga idolo. So ito yung gagamitin nating pipe mga idol, gawang papel lang. So wag tayo dun sa totoong pipe, baka masita tayo ni chief engineer mga idolo, okay? So ngayon, ito yung mga given, 90 degree, 4 cuts, 114 at saka 82. So letter D, ibig sabihin yan degree mga idol. So 90 degree, dahil yan yung gagawin nating elbow, 90 degree. So letter N equals number of cuts mga idol. So 4 cuts mga idolo. So yung letter A naman, ito yung elbow radius. So 114, kumuha lang ako dito 114. POD, ito yung pipe outside diameter mga idolo. Okay, so i-clarify muna natin itong elbow radius, itong letter E, no? Saan ko ba kinuha yan? Paano ba kunin yan? For example, ito yung elbow natin. So i-drawing muna natin mga idol para maintindihan natin, ano? So ito yung elbow natin. So guhitan natin sa gitna. Yan. Yan. Guhitan natin ng ganyan. Simula dyan sa center na yan hanggang dito sa dulo na yan, yan yung tinatawag na elbow radius or end to center or center to end. Yan yung tinatawag. Ngayon, para makuha natin yung elbow radius na yan mga idol, halimbawa yung pipe na gagawin natin elbow is 3 inches yung size. So ganito yung gagawin natin. Bale 38.1 mga idol, no? Kasi may formula yan eh. 38.1 mga idolo, itatimes mo siya sa size ng tubo na gagamitin mo. So dito 3 inches, yan 3 inches. I-times mo siya, so kakalabasan yan 114 mga idol, no? So yan yung formula. Pag long radius pag long radius mga idolo, okay? So 38.1 constant yan. Pag long radius elbow yung gagamitin or gagawin natin, sorry, okay? So ito yung mga formula. So ito yung L1, L2 at saka cutback. So sa L1, ito sa L1, no? L1 equals tangent close parenthesis D over N times 2 close parenthesis times A times 2. Yan yung L1 formula. So L2 naman, ito napakasimple lang. L1 over 2. Yan lang si L2. Si cutback naman ganito, oh. Tangent close parenthesis D over N times 2 times POD over 2. So ayan mga idol, ano. So dito, unahin mo muna natin si L1. So ito si L1 equals tangent close parenthesis D over N times 2 close parenthesis times A times 2. Okay? So L1 equals tangent close parenthesis D, 90 degree yan. No, D, diba? Degree. 90 degree. Yan. Over 4. Yung 4 na yan, 4 cuts, number of cuts, times 2 close parenthesis times 114, elbow radius 114 times 2. Napakasimple lang nito mga idol. Sundan nyo lang itong formula, makakagawa na tayo ng long radius elbow, okay? So dito L1 equals 90 over 8, 4 times 2 equals 8. So over 8 mga idolo. Tapos equals 11.25. 90 divide mo sa 8 is 11.25. Ngayon, kukunin natin yung tangent ng 11.25. No, kung ilan yung tangent ng 11.25. So, yung kalalabasan nito mga idol ay yan, 0.1989. Tapos, itatimes mo siya dito sa 114. Yan, no, times 114 and then times 2. So, yung kalalabasan nito ay ito, L1 equals 45 mm mga idol. Okay? So ayan mga idol. So isusunod natin dito si L2. So ito yung formula ni L2. L2 equals L1 over 2 mga idol. So L2 equals magkaano yung L1 natin? 45 mm yung L1 natin. So ilagay mo 45 mm over 2. So i-divide mo siya sa 2. Yung kalalabasan niya is L2 equals 22.5. Yan mga idol. Okay? So sunod naman natin dito, ito naman si cutback. So ito yung formula ni cutback mga idol. Yan o. Yan yung formula ni cutback, no? So sundin lang natin yung formula na yan. Ayan o. So cutback equals tangent close parenthesis D over N times 2 close parenthesis times POD. So over 2 mga idol equals tangent close parenthesis D degree 90. Lagay mo dyan over number of cuts 4 times 2 close parenthesis times POD mga idol. Ito siya POD
82 mm pipe outside diameter, 82/2 mga idolo. Yan equals 90, no, 90/8 because 4 times 2 equals 8. Ayan kaya 90/8. Ngayon i-divide mo yan, 90 divided by 8, yung kalalabasan is 11.25, and then kukunin mo yung tangent ng 11.25 kung ilan, bali yan 0.1989, tapos itatimes mo sa 82/2 mga idol. So ito kalalabasan niya, cutback equals 8 mm mga idolo. Alright, so ayan na, yan na yung calculation natin lahat mga idolo. Yan Susunod mga idol, dito naman tayo sa pipe. So ito yung pipe natin mga idol. So nakikita nyo dyan may marking na. So hinati ko sa 4 yan mga idol. So kailangan natin hatiin sa 4. Ngayon gagawa tayo ng pattern. So papel, gagamit tayo ng papel. So unang gagawin ko dito, ibabalot ko muna sa pipe. Yan, tapos markingan natin yung dulo ng papel na yan. Ganyan So ibig sabihin, yan yung circumference ng pipe na yan. So ayan tanggalin natin, i-cut out natin yung sobra. So sa ganyang paraan makukuha na natin yung circumference ng pipe. So kung gusto mo naman ng formula, pwede mo lang yung outside diameter, i-times mo lang sa pi 3.1416. Ganyan lang Tapos dito gagawin naman natin dito sa papel is hatiin natin yan. Dapat equal yung pagkahati natin. Yan, ganyan So ngayon mga idol, magle-layout na tayo para makagawa tayo ng pattern mga idol. Mas maganda may pattern, mabilis lang. So unahin natin si cutback 8 mm mga idol. So dito nakikita nyo dito sa mga papel mga idol, simula sa dulo ng papel na yan, nagsukat ako ng 8 mm hanggang dyan. Cutback yan mga idol. Simula naman dyan mga idol, nagsukat ako papunta dito ng 45 mm. So ito yon, si L1 yan mga idol L1. So simula naman dyan papunta doon, cutback ulit yan mga idol, 8 mm. Okay, so dito naman tayo sa baba mga idol, sa down. Okay, so simula naman dito sa down, dito sa dulo ng papel na yan papunta dyan, 8 mm yan, cutback. Simula naman dyan hanggang dito 45 mm mga idolo. Okay, si si L1 mga idolo So simula naman dyan, nag-cutback naman tayo papunta dito, so 8 mm So ngayon, dahil down to, yung cutback natin paloob naman. So simula dyan hanggang dyan mga idol, simula dito din hanggang dyan, nag-cutback tayo ng 8 mm. Kasi down yan sa baba, paloob yung cutback mga idol. Kasi dito sa top, yung cutback nito sa top, palabas mga idol palabas. Kita nyo yan palabas yung cutback natin. Okay, so ngayon mga idol, i-connect na natin, guguhit na tayo. Simula dyan mga idol, papunta dito. Yan, i-connect natin, guguhitan natin yan mga idol. Bali ganito na yung magiging resulta niya mga idol. Ayan, di ba? Kita nyo naman. Simula dyan, nagguhit ako papunta dun sa taas. Yan mga idol. So, kinat out natin. So, ganito na yung kalalabasan niya. Yan na yung kalalabasan niya mga idol. So bali si L1, 3 piraso yan mga idol. So sunod naman i-layout natin itong si L2 naman, 22.5 mga idol. So dito tayo So ito yung papel natin, itong pattern natin. So simula doon naman sa dulo ng papel na to, diyan sa dulo papunta dito, nagsukat ako ng 22.5. Yan yon. Si yan mga idol, si L2, 22.5 mga idol. Okay? So yan, sundan nyo lang mga idol, sundan nyo lang Medyo malabo lang kasi itong cellphone natin. So simula dyan sa dulo, papunta dito 22.5. Simula naman dyan, nag-cutback tayo ng 8 mm palabas, kasi top, palabas sa top. So dito naman tayo sa down. Simula dito mga idol, papunta dito 22.5 yung natin sukat. Tapos simula naman dyan, paloob, dahil down yan, paloob ay 8 mm cutback. Tapos guhit tayo ng ganyan. Diba? Ganyan lang mga idol. So kinat out natin, ganyan na yung kalalabasan niya. Yan na yung hitsura ng pattern natin. Maganda kasi may pattern mga idol, hindi tayo mahirapan gumuhit. Yan di ba? So ayan na. Tapos ngayon ibabalot natin sa pipe yan mga idol. Yan So i-align mo ng maayos yung marking sa pattern natin saka doon sa pipe. I-align natin ng maayos, Tapos ngayon guguhitan natin yan dolo. Guhitan natin ng ganyan, di ba? Napakadali lang magguhit pag may pattern na mga idol yan di ba? Napakasimple lang ayan na nakaguhit na tayo, di ba? Sunod naman na natin ililiat ito si L1. Itong si L1 3 piraso yan mga idol. Si L2 2 piraso. Okay? So yan, ganyan mo lang, lagyan natin ng tape para hindi tayo mahirapan kahawak. So ayan, di ba?
Tapos, pwede na natin guhitan yan, di ba? Napakasimple. So, i-align mo lang din. Yan, i-align mo dyan sa guhit na yan, di ba? Ngayon, guhitan natin, yan, di ba? Napakadali lang magguhit pag may pattern, mga idol. So, dito, baliktarin ulit natin ng ganyan para hindi matakaw sa espasyo. Ganyan, para hindi matakaw sa sa materialis. Yan, ganyan mo. Guhit ka na naman ng ganyan. Di ba? Napakasimple lang. Tapos, baliktarin mo na naman ulit. Baliktarin mo ulit, mga idol. Yan, ito L1 yan, dol. L1. Markingan natin. Yan, mga idol. So, baliktarin ulit natin ng ganyan. Baliktarin. I-align mo lang ng maayos, mga idol. Tapos, marking ka na naman. So, ito na siya, mga idol. Tapos na. L2. Si L2. Yan. Si L1, 3 piraso. 1, 2, 3. Di ba? Yan na. So ngayon, ika-cut out na natin yan. Kakatingin natin yan, mga idol. So ito na yung kalalabasan niya. Yan, di ba? 1. 5 piraso yan. 2, 3, 4, tsaka 5. So ito na, mga idol, yung long radius 90 degree elbow natin, mga idol. 5 pieces and 4 cuts, mga idol. Kita nyo naman, poging-pogi, mga idol. So kita nyo dyan, mga idol, diba kanina nagguhit tayo ng 4 na piraso. So yung purpose nyan is para pag nag-assemble tayo nyan, natin, i-align para tuwid na tuwid pa rin yung elbow natin, hindi tabingi. So yan yung purpose niya, mga idol. Tingnan nyo dito, diba? Dapat i-align nyo maayos yung mga guhit para tuwid na tuwid. So ayan, mga idol, paano yan? Hanggang dito na lang yung video ni Kuya Koy. Baka naman dyan, mga idol, pa-share naman itong video, mga idol. See you next time. Bye!